Maraming mga kaso ng pagkawala at iba pang krimen ang naitatala sa alinmang panig ng mundo. Karamihan sa mga biktima ay mga babaeng walang kalaban-laban. Madalas ay hindi na sila nakikita at kung matagpuan man ay tiyak patay na. Patunay na ang mundong ginagalawan natin ay hindi parehas sapagkat sila ang palaging biktima. Na tila ba wala ng ligtas na lugar para sa kanila kahit sa inaakala nating safe at tahimik na tinitirahan. Gaya na lamang ng ibabahagi nating kwento sa likod ng krimeng gumimbal sa tahimik na bansang Sweden. Siya si Lisa Helena Holm, ipinanganak noong February 7, 1998 sa Skövde, Sweden. Nakatira siya sa isang maliit at tahimik na bayang ito kasama ang kanyang mga magulang at nakakatandang kapatid na babae. Ayon sa kaniyang ina na si Lena Holm, si Lisa ay isang mapagmahal, mabait at may malasakit na anak. Sa kanyang ganda at batang edad na 17 ay punong-puno siya ng mga pangarap. Isa na doon ay ang makapag-aral siya ng architect sa Australia. Ngunit ang mga pangarap niya ay hindi na kailanman matutupad dahil sinira ng isang taong puno ng masamang pagnanasa sa kanya. Natutuwa noon ang mga magulang ni Lisa dahil sa kanyang pagiging independent at madiskarte sa buhay. Kung ang mga kaedad niya ay mga gimmick o paglalaro ang inaatupag, kay Lisa ay pagtatrabaho. Sa kagustuhan niyang magkaroon ng sariling pera at makatulong agad sa kanyang mga magulang, ay nakailang beses siyang nagtrabaho ng part-time. Noong bago mag-summer ng 2015, pagka-graduate niya ng high school, ay nakahanap siya ng bagong maayos na pagtatrabahuan sa isang cafe sa bayan ng Blomberg na may layong 40 minutes na biyahe mula sa kanila. Dahil part-time ay tuwing weekend lang siya pumapasok dito. Nung mga unang linggo niya sa trabaho ay hinahatid pa siya ng kanyang ama, pero kalaunan ay nagdesisyon silang bilhan si Lisa ng bagong moped o maliit na motorsiklo na kanyang magagamit sa pagpasok sa trabaho. Dahil hindi pa siya sanay mag-drive noon, ay sinasamahan muna siya ng kanyang ama tuwing umaga at hapon. Noong June 7, 2015, ay hinayaan na siya ng kanyang ama na mag-drive mag-isa. Bandang tanghali ay pumunta sa kanyang trabaho ang kanyang mga magulang para sabay-sabay na silang mag-lunch. Pero dahil busy at maraming customer nung oras na yon, ay saglit lamang silang nasamahan ni Lisa. Wala silang kaalam-alam na yun na pala ang huling sandali na makakasama nilang buhay ang anak. Bandang 6:23 ng hapon ay nag-text siya sa kanyang ama na pauwi na siya. Pagkalipas ng 3 minuto ay nagring ang cellphone ng kanyang ama mula sa tawag galing kay Lisa. Sinagot ito ng kanyang ama pero hindi nagsasalita si Lisa. Naulinigan niya lang na para bang may nag-uusap, pati na ang tunog ng pintuan ay narinig niya rin. Tawag siya ng tawag sa pangalan ng anak pero walang sumasagot hanggang sa naputol ang linya. Inisip niyang baka na-dial lang nang di sinasadya sa bulsa ni Lisa. Lumipas ang oras ay hindi pa rin siya nakauwi sa bahay. Nag-alala na ang kanyang mga magulang dahil sa ganong oras ay dapat nakauwi na siya. Inisip ng kanyang ama na baka may nangyari sa kanya sa daan dahil yun ang first time na mag-drive ang anak na mag-isa. Dial siya ng dial sa cellphone ng anak pero naka-off na o hindi na makontak. Kaya nagdesisyon siyang puntahan o salubungin si Lisa sa daan. Nagdahan-dahan lang siya dahil baka na-aksidente ang anak sa kalsada. Pero hindi niya nakita o nasalubong si Lisa hanggang sa nakarating na siya sa cafe. Pagdating niya doon ay nakita niyang nakapark sa harap ang moped ng anak. Pumasok siya sa loob pero ayon sa mga katrabaho ni Lisa ay hindi nila nakita dahil ang alam nila ay kanina pa siya nakauwi. Sa puntong iyon ay kinakabahan na siya lalo nung lapitan niya ang sasakyan ng anak at nakitang nasa ignition pa ang susi. Alam niyang hindi ito basta-basta iiwan doon ni Lisa, kaya nag-isip na siyang baka may masamang nangyari sa anak. Labis na ang kaba na naramdaman ng mag-asawa dahil hindi na nila alam kung nasan na si Lisa. Maging ang may-ari ng kafe at mga kaibigan nito ay tumulong na rin sa paghanap. Malapit na ang 10:00 ng gabi ay nagdesisyon na silang ipagbigay alam sa mga pulis ang pagkawala ni Lisa.
Kaagad na dumating ang team ng mga pulis kasama na rin ang mga police dogs. Sinuyod nila ang paligid at kinatok ang mga kabahayan malapit sa kafe para ipagtanong kung nakita nila si Lisa. Maging ang mga kaibigan at classmates ni Lisa ay nakaalam na rin, kaya nag-post na rin sila sa social media para mapadali ang pagtatanong at paghahanap. Buong gabi nila itong ginawa pero sa kasamaang palad ay bigo silang makita si Lisa. Kinaumagahan ay ipinaalam na sa publiko ang pagkawala niya. Naging malaking balita ito dahil bibihira lang o hindi nangyayari ang ganon sa kanilang maliit at tahimik na bayan. Isa sa nakaalam ng balitang ito ay ang lalaking nagtatrabaho sa isang barn malapit sa kafe. Pagdating niya sa barn ay nakita niya sa sahig ang isang motorcycle glove na kanyang ipinagbigay alam agad sa mga pulis. Ayon sa kanila, nung gabi ay natingnan na nila ang loob ng barn pero hindi nila napansin ang naturang glove. Ipinakita ng mga pulis ang glove na to sa mga magulang ni Lisa na kanilang kinumpirma na ito ay pagmamay-ari ng kanilang anak. Bagamat walang masyadong ebidensya na makukuha sa glove, ay nagkaroon ng teorya ang mga pulis na posibleng dinukot si Lisa. Dahil dito ay dinagdagan pa ang puwersa ng mga pulis at itinaas na ang level ng search operation. Nung mga oras ding yon, ay laman na ng national news ang nangyari, kaya maraming tao ang naalarma at nag-volunteer na tumulong. Sa ikalawang araw ng paghahanap nila ay natagpuan sa kalsada na may layong ilang daang metro mula sa kafe, ang casing ng phone, resibo, ticket, at ang basag na smartphone screen. Ang mga bagay na ito ay kinumpirma rin na pagmamay-ari ni Lisa. Kaya nag-focus ang mga searchers sa bahaging yon. Sinuyod nila ang lugar hanggang sa nakita pa ang bahagi ng basag na smartphone, ID ni Lisa, at marami pang mga resibo na nagkalat sa tabi ng kalsada. Malapit nang makumpirma ng mga pulis na dinukot nga si Lisa dahil ang mga natagpuang ito ay maaring itinapon ng mga dumukot habang papatakas ang kanilang sasakyan. Habang lumilipas ang mga araw, ay halos umabot na sa 1,000 ang mga taong tumutulong sa paghahanap kay Lisa. Ito rin ang itinuring nilang pinakamalaking search operation sa buong bansa dahil sa pagdagsa ng tulong mula sa mga volunteers galing sa iba't ibang bahagi ng Sweden. Nakatanggap din ng mga tips ang mga pulis at isa na dito ay ang tawag mula sa isang babae. Ikinwento niya na habang nagja-jogging siya isang araw bago nawala si Lisa ay may lalaking nakasakay sa kotse ang lumapit sa kanya. Tumigil ito at nagtanong sa kanya tungkol sa direksyon ng isang lugar. Napansin ng babae na English ang salita nito at hindi ang lokal na lengguwahe nila. Sinubukang ipakita ng babae ang direksyon na tinatanong ng lalaki sa kanyang Google Map pero nakiusap ang lalaki kung pwede siyang pumasok sa loob ng sasakyan para ituro sa navigator ang direksyon. Pero tumanggi ang babae dahil pakiramdam niya ay kahina-hinala ang nasabing lalaki. Ibinahagi rin ng babaeng yon ang interesting na impormasyon kung saan nakita niya ang nasabing lalaki na nag-aayos ng barn kasama ang ilang pang trabahador. Idinagdag din ng katrabaho ni Lisa sa kafe na nakita niya minsan ang dalawang lalaki sa may kalsada na nakatingin sa kafe na para bang may inaabangan o tinitingnan. Pero hindi niya gaanong pinansin yon hanggang sa noong nawala na si Lisa dahil sa tingin niya maaring makatulong sa ginagawang investigasyon ng mga pulis. Isang umaga ay pinuntahan ng tatay ni Lisa kasama ng mga kaibigan ang kalsada kung saan natagpuan ang mga gamit ng anak. Sa kanyang paglakad-lakad pa ay nakita niya ang driver's license at susi ng bahay na dala ni Lisa. Kinagabihan nung araw ding yun ay pauwi na sa kanilang bahay ang kaibigan ng tatay ni Lisa matapos ang paghahanap. Napadaan siya sa barn kung saan unang nakita ang glove at dito ay napansin niyang tinanggal na ang police tape. Bumaba siya ng sasakyan para ikutin ang loob baka sakaling may makita siyang ibang clue. Hindi nga nasayang ang pagpasok niya dahil may natagpo ang hikaw sa sahig gamit ang kanyang flashlight. Kinuha niya ito at ipinakita sa mga pulis at magulang ni Lisa. Kinumpirma ng huli na kay Lisa nga ang bagay na ito. Ipinaliwanag ng mga pulis kung bakit hindi agad nila nakita ito dahil ang unang search nila ay ang hanapin ang katawan ni Lisa. Hindi na sila nag-focus sa mga maliliit na bagay. Pero dahil ngayon
ay may palatandaan na posibleng ipinasok si Lisa sa loob ng barn, ay dito na sila nag-concentrate ng paghahanap pa sa mga posibleng ebidensya. Kasama na ang forensic team at police dogs, ay nakapansin sila ng kakaibang ebidensya. Isang dumi ng tao sa likuran ng isa sa mga pader ng barn. Maaring sa iba ay wala lang o hindi related sa search operation ang nakakadiring naiwan na ito. Pero ipinaliwanag ng mga forensic experts ang isang interesting na teorya. Ayon sa kanila, ang kriminal o mga taong gumagawa ng mga karumal-dumal o kahindik-hindik na krimen ay nagpo-produce ng sobra o masyadong mataas na adrenaline sa kanilang katawan. Ang tendency di umano kapag ang katawan ng tao ay umabot na sa level na yon ay nagdudulot ng hindi makontrol na pagdumi para ma-relieve ang kanilang sarili. Halimbawa, madalas sa mga killers na nagwewet sila bago o habang ginagawa nila ang pagpatay. Kaya kinolekta nila ang duming ito para isailalim sa DNA test. Dahil sa mga na-recover na ito, ay may panibagong teorya ang mga pulis. Maaring dinukot nga si Lisa mula sa parking area ng cafe at isinakay sa sasakyan papunta sa loob ng nasabing barn. Hindi nila isinantabi ang posibilidad na nasa ilalim nga ng mataas na adrenaline ang taong gumawa nito. Sa ikalimang araw ng paghahanap nila ay umabot ang mga volunteers sa isang farm na may 2 milya halos ang layo mula sa cafe. Makikita sa loob ang maraming gusali at mga trabahador. Habang nagsisearch sila ay dumating ang 2 lalaki na English ang gamit na salita. Sinabi ng isa na nanggaling na dun ang mga pulis, pero hindi agad naniwala ang team leader, kaya ipinagpatuloy nila ang search operation. Naiwan naman ang 2 lalaki habang pinagmamasdan ang mga naghahanap at pagkatapos ng kalahating oras ay umalis na rin sila. Mga ilang sandali ay natagpuan ng ibang searchers ang helmet, jacket at headphone na nasa ilalim ng tumpok na tuyong mga sanga ng kahoy. Dumating ang mga pulis sa lugar at kinumpirmang kay Lisa din ang lahat ng nakitang ito. Kaya agad silang nagpadala ng forensic team para lalong suyurin ang area. Narinig ng mga dumating na pulis ang tungkol sa 2 lalaki na sumita sa kanila na nagsasalita ng English. Gayon din ang naikwento ng babaeng jogger tungkol sa kahina-hinalang lalaki na ang salita ay English. Sa puntong yon ay may idea na sila kung sino ang mga yon. Dahil nung unang araw na umikot sila sa lahat ng mga kabahayan na nakatira malapit sa cafe, ay may tanging bahay lang kung saan ang nakatira ay hindi nagsasalita ng Swedish. Unti-unti nang nagkakaroon ng hinala ang mga pulis dahil sa mga napagtagni-tagning impormasyon. Una ay ang pagiging trabahador ng 2 sa barn at farm na di kalayuan sa cafe kung saan natagpuan ang ibang mga gamit ni Lisa. Kabisado din nila ang mga daanan sa nasabing lugar at isa pa ang kalsada kung saan natagpuan ang ibang mga gamit ni Lisa ay patungo sa kanilang tinitirhan. Dahil wala na silang posibleng suspect, ay inimbitahan nila ang mga nakatira sa sinasabi nilang bahay. Nalaman na magkapatid ang 2 lalaking ito kung saan ang panganay ay isang 35 years old na si Nerijus Bilivicius. Pareho silang nakatira sa isang bahay kasama ang asawa ni Nerijus. Mga taga-Lithuania sila na nakatira sa lugar na yon dahil sa kanilang trabaho sa farm kaya hindi sila marunong ng salitang Swedish. Habang ginagawa ng mga pulis ang pagtatanong sa kanila, ay patuloy pa rin ang paghahanap ng searching team at forensic experts sa farm. Sa kanilang pag-iikot sa di kalayuan ay may nakita silang lumang workshed o abandonadong gawaan. Sa itsura nito ay matagal nang hindi nagagamit dahil na rin sa mga matataas na damo sa paligid nito. Ngunit kapansin-pansin ang parte ng damo malapit sa pinto na nagtumbahan. Indikasyon na may inihiga o inilagay dito kamakailan lang. Ang ibang dulo naman ng mga damo ay makikitang naipit pa sa ilalim ng pinto. Patunay na nabuksan ito at isinarang muli. Binuksan ng forensic experts ang pinto at pagpasok nila ay sinalubong sila ng masangsang na amoy mula sa isang di pa natutukoy na bulok na bagay. Habang nasa loob ay napansin nila ang magkakatabing locker na nagsilbing lagayan ng mga gamit ng nagtatrabaho noon. Kapansin-pansin din na lahat ng locker ay nakalocked maliban sa isa. Dito'y naghinala na sila na sa isang locker na yon ay maaring doon nakalagay ang katawan ni Lisa. Nang kanilang buksan ay hindi nga sila nagkamali dahil
positibong nasa loob ang katawan ng wala ng buhay na si Lisa. Makikitang pilit isiniksik ang katawan niya sa maliit na silid nito. Makikita din na may lubid pang nakatali sa leeg niya habang ang ulo at mukha ay binalutan ng malaking tape. Bahagyaring ibinaba ang kanyang suot na pantalon at nakataas naman ang kanyang shirt. Base sa examination ng forensic team ay namatay si Lisa sa pagbigti sa kanya gamit ang nylon cord. Subalit wala silang nakitang indikasyon na ito ay ginahasa. Kaagad ipinadala sa laboratory ang kanyang mga suot para isailalim sa examination. Naging isang malaking balita sa kanilang bansa ang pagkakadiskubreng ito sa katawan ni Lisa at ang masaklap niyang sinapit sa kamay ng di pa natutukoy na salarin. Hindi nila lubos akalain na may tao sa kanila ang makakagawa ng ganito. Sa ginawang pagtatanong naman ng mga pulis sa tatlong taga-Lithuania, ay pare-pareho nilang itinanggi na may alam o kinalaman sila. Idinahilan nilang lahat sila ay nasa tahanan nung oras na mangyari ang krimen o pagkawala ni Lisa. Ayon kay Nereus ay tulog siya sa kanyang kwarto, samantalang ang asawa ay nagluluto ng hapunan. Sinabi naman ng kanyang kapatid na nagko-computer siya at nung 8:00 ng gabi ay lumabas siya ng bahay para bumili lang saglit ng pizza at sigarilyo sa may gasoline station. Ngunit hindi agad naniwala ang mga pulis sa kanilang alibay. Kinunan din sila ng DNA samples pero wala pang ibang ebidensya na pwedeng mag-link sa kanila directly sa krimen. Gayunpaman ay tuloy-tuloy ang pag-iimbestiga at paghahanap ng lead ng mga pulis. Sa loob ng barn ay may isang parang maliit na opisina kung saan mayroon itong bintana na nakatapat sa kafe. Mula sa parteng yon ay matatanaw ang mga tao na nasa kafe. Sinuri nila ang buong kwarto gamit ang mga high-tech equipment hanggang sa nakadetect sila ng 15 traces ng seminal fluid sa dingding at sahig malapit sa nasabing bintana. Isang posibleng palatandaan na habang pinagmamasdan niya ang mga babae o posibleng si Lisa mismo ay gumagawa siya ng milagro sa loob. Kinolekta nila ang mga samples na nakuha sa traces saka dinala sa laboratory. Matapos ang examination ay lumabas sa resulta na ang DNA na nakuha sa nasabing traces ay matched sa DNA ni Nereus. Gayon din ang DNA na nakuha mula sa dumi ng tao ay matched din sa kanya. Sa kabilang kwarto naman kung saan iniimbak ang mga gatas na nakukuha mula sa alagang baka ay may napansin ang forensic team. May nakita silang isang tubo na may habang 2 talampakan mula sa sahig. Nakita nila ang piraso ng lubid na saktong kapareho ng lubid na nakita sa leeg ni Lisa. May mga nakuha din silang traces ng dugo at iba pang DNA na kalaunan ay nagmatched kay Lisa at Nereus. May nakita ding hibla ng buhok na nagmatch din sa buhok ni Lisa. Isa pang mahalagang DNA evidence na nakuha sa jacket ni Lisa ay nagmatch din sa suspect. Ang mga palatandaang ito ay nagpapatunay na doon dinala at pinatay si Lisa. Dahil sa dami ng ebidensyang nagtuturo sa suspect ay sigurado na ang mga pulis na may kinalaman siya o siya mismo ang gumawa. Nagkaroon sila ng teorya na matagal na nitong pinagnanasaan si Lisa mula sa bintana. Inantay niyang magkaroon ng pagkakataon para maisagawa ang masamang plano. Nung pauwi na sana si Lisa ng gabing mawala siya, ay nilapitan niya ito sa may parking area, dala ang kanyang sasakyan. Kagaya ng paraan na ginawa niya sa babaeng jogger, ay nagtanong din ito marahil ng direksyon ng isang lugar sa navigator ng kanyang sasakyan. Dahil sa pagiging inosente ni Lisa at pagkamatulungin, ay pumasok siya sa loob ng sasakyan para ituro. Dito ay hinawakan siya ng suspect, tinakpan ng tape ang bibig at katawan, saka dinala sa barn. Sa naturang barn o kamalig isinagawa ang karumaldumal na pagpatay sa kanya at pagkatapos ay dinala ang katawan sa farm. Habang nasa daan ay itinapon niya ang mga ilang gamit ni Lisa na nakita sa tabi ng kalsada. Pagdating sa farm ay dumiretso siya sa lumang gawaan, saka inilagay sa damuhan ang bangkay para buksan ang pinto. Pagpasok sa loob, ay inilagay niya sa locker at tinakpan ng mga lumang damit. Nung pauwi na siya sa kanilang bahay, ay itinapon naman ang iba pang gamit ni Lisa na naiwan sa sasakyan, kaya may mga natagpuan pa sa kalsada na patungo sa direksyon ng kanyang tinitirhan. Sa kabila ng mga ebidensyang ito,
ay mariin pa ring itinanggi ng suspek ang krimen pero nanatili na siya sa custody. Samantalang ang asawa niya at kapatid ay pinauwi na dahil walang nakikitang ebidensyang mag-uugnay sa kanila. Matapos ang mga pagsusuri ay nag-match sa suspek ang lahat ng DNA na nakuha kay Lisa at sa mga gamit niya. Maging sa suot panloob nito ay nakita rin ang DNA ng suspek. Lumutang din ang mga testigo na nagsabing nakita nila ang sasakyan ng suspek sa harap ng kafe bago at matapos mawala si Lisa nung gabing yon. Nakailang beses umano itong dumaan sa kalsada, patungong farm at pabalik. Dahil sa mga karagdagang ebidensyang ito, ay muling tinanong ng mga pulis ang asawa at kapatid ng suspek. Pinanindigan pa rin ng asawa na nasa bahay nila si Nereus bandang 6 p.m. to 8 p.m. Pero nung ang kapatid na ang tinanong, ay nagkaroon ng malaking pagbabago sa kanyang mga pahayag. Dahil sa bigat ng ebidensya at krimen na ginawa ng kanyang kuya, ay ipinagtapat niya ang totoo sa mga pulis. Sinabi nitong wala sa bahay nila ang kapatid nung oras na sinasabing nasa bahay siya at umuwi lamang ito bandang 7:30 ng gabi na marumi ang damit. Agad niyang inilagay sa washing machine ang kanyang suot at binulungan ang kapatid na sabihing nasa bahay siya kapag nagtanong ang mga pulis. Ang dahilan niya raw ay baka ibintang sa kanya ang krimen dahil sa pagiging immigrant niya at wala siyang magiging alibay sa oras ng pagdukot kay Lisa. Sa una ay naniwala umano ang kapatid sa kuya niya, pero matapos lumabas ang mga ebidensya na nag-uugnay sa kanya ay na-realize niya ang bigat ng krimen na ginawa ng kapatid. Dahil dito ay sinampahan ng kasong murder si Nereus Bilevicius. Naging intense ang trial kung saan mariin pa rin nitong itinanggi ang krimen. Ipinunto ng kanyang abogado na dahil nagtatrabaho ang suspect sa barn ay hindi imposibleng maiwan ang DNA niya doon. Sinabi pa nitong ang kapatid ang talagang may gawa ng krimen at inilagay lamang nito ang DNA ng kanyang kuya sa crime scene. Pero nang kumprontahin ng prosekusyon ang kanilang alibay kung bakit may mga DNA ng suspect sa jacket o maging sa suot panloob ni Lisa, ay hindi na nila ito na idepensa ng maayos. Pagkalipas ng 5 buwan matapos mawala si Lisa, ay nahatulan si Nereus Bilevicius ng habambuhay na pagkakulong. Sinubukan pa ng kanyang abogado na mag-appeal pero tinanggihan na ng korte. Taong 2017, habang nakakulong ang suspect, ay nag-apply ng deportation at paglipat sa kanya mula sa kulungan ng Sweden papunta sa kulungan ng Lithuania. Pero ipinagtaka nila kung bakit gusto nitong magpalipat samantalang mas malala ang sitwasyon ng mga kulungan sa Lithuania, kung ikukumpara sa Sweden na para siyang nasa 3-star hotel. Sa huli ay nalaman nila ang motibo nito, nag-file siya ng motion for reconsideration sa korte ng Lithuania kung saan napababa ang sentensya niya mula sa habambuhay ay naging 15 years na lang. Pero pansamantala lamang ang kaligayahan niya. Dahil makalipas ang ilang linggo ay ibinalik ng korte sa life imprisonment ang kanyang hatol. Matapos ang 7 taon, noong August 2022 ay nakamtan ang tunay na hustisya na pinapangarap ng maraming biktima ng krimen. Sinaksak siya ng kapwa niya bilanggo kung saan nagtamo siya ng matinding sugat sa leeg na kanyang ikinamatay. Nalaman pa na bago ang insidenteng ito ay madalas na siyang hinaharas ng mga bilanggo doon at nakailang beses na siyang binugbog saka binubuhusan ng tubig na mainit. Sa ngayon ay nakamove on na ang pamilya ni Lisa sa nangyari sa kanya, pero nanatili pa ring alaala ang lahat na hindi na nila makakalimutan kailanman. Isa itong patunay na ang kasamaan ay nasa paligid lamang, nagkukubli sa iba't ibang mukha at handang umatake. Kaya para maiwasan, ay wag natin silang bigyan ng pagkakataon. Palagi ang mag-iingat at magdarasal, manatiling alerto at wag basta-basta magtitiwala. Dahil hindi sa lahat ng oras ay mapoprotektahan tayo ng ating mga magulang.